Thursday, this is a random commentary. Kasi ang dami na ang dami ng video na lumalabas na influencer, motivational speaker, nagtuturo ng finance, nagtuturo ng relationship, no? Kaya gumawa tayo ng video, nagde-dinner pa nga din ako. Pero again, random, kailangan na tong gawan. So medyo reaction video to at hindi response video kasi bigla ko agad ginawan. Now, ingat tayo sa mga pinakikinggan natin. Yung mga payo nila na diskarte o diploma, tapos ano tawag doon, live-in muna. They're 1% ng success story ng mga napapakinggan nyo. Sila kasi yung maingay. Tanda yun sa social media, it's not the righteous that wins, but the loudest. It's not the biggest that wins, it's the loudest. Kung sino yung maingay, sila yung mismong nananalo. Sila yung umiingay sa algorithm. Now, I'm making this video because napapakinggan to ng mga pinsan ko. Nag-reunion kami last time. Nag-meet kami sa family. And lagi nilang tinatanong, Kuya, Tito, kilala mo ba si ganyan? Ayos ba yung mga content niya? So, talagang naaabot nila yung mga bata and nakaka-worry din kasi I have a daughter. At matagal na rin ako nagko-content. Wala pa akong offspring, wala pa akong mga anak. Iniisip ko na yung mga content ko mapapanood nila. Pero I'm not the loudest. So, ang hirap manalo. Pero dahil, ayan, content creator tayo, would do our best na somehow, bigay din naman natin yung opinion. Again, opinion to ha. So, hindi magmamatter kung sino yung mas tama eh. Sino yung totoo na lang at sino yung sa tingin mong right choose. Okay? So, una, pagdating sa finances, tandaan nyo po, ang goal ng pagyaman ay hindi grandiousness. May term ba na ganun? Hindi yung pagarbuan, hindi pagandahan, hindi pagalingan. Nasa pagiging peaceful niyan. Tingnan nyo, ito, hindi ko na ito inedit. Ito yung behind the scene dito sa hub namin. Ang dami namin tinutuloy, ang dami namin inuuwian kasi nagbabangon kami sa negosyo. Hindi madali yung negosyo. Hindi lang siya usapin ng diskarte o diploma. Usapin siya ng kayang ba magsakripisyo. At bottom line, hindi ka gagawa ng yaman para ipagyabang gante. Narinig ko yan, dami nagpo-post eh. Success is the best kind of revenge. The best thing that you can do is don't get into the revenge thing kasi hindi natatapos ang revenge. At laging mas masakit ang ganti. Ibig sabihin, porket successful ka, nakaganti ka na. Hindi naman maniniwala sa yan kahit yumaman ka eh. Ang kailangan mo is peace, pagpapatawad. Kung meron ng mga nag-down sa'yo, may nagmaliit sa'yo, patawarin mo na sila. Hindi nila alam yung ginagawa at hindi nila alam yung sinasabi nila. At sila mismo kasi may pinagdadaanan, kaya nila sinasabi yun. So if ever man you're pursuing something, you have this in mind na gaganti ako, minalit nila ako eh. Kung magandang, hindi kasi siya magandang motivation eh. Kasi kahit, pansin mo, kahit ma-achieve mo yung success, may hindi maniniwala sa'yo. May magdududa pa rin sa'yo. Why do it for other people? Do it for yourself, do it for your family, do it because it's your purpose. And sa tingin ko nga, hindi rin naman gusto yun ng purpose giver mo eh. Kung gaganti ka lang. Kasi nakadepende pa rin sa response ng ibang tao yung achievement mo. Again, pangalawa, na i-deal natin yung salitang success. It will vary sa iba't ibang tao for different people. Why? Marami akong nakilalang milyonaryo, bilyonaryo at normal na kumikita lang sa probinsya. May kanya-kanya silang level of success. So you don't compare other people's success. Ikaw mismo may success ka. Every season ng buhay mo, pwedeng nag-fail ka sa negosyo pero successful ka pagiging tatay. Kagaya namin, ito nga, wala na, hindi ko na inisip yung filter. Ito yung totoong nangyayari. Diyan yung laruan, diyan yung basketball, diyan yung music. Ito, stocks to na di-deliver namin. Napakadami namin ibabagsak na mga items sa mga clients namin dahil nasa e-com kami. Hindi ko alam kung kita si Ate Maricel, nagbabalot pa dito. Ayan pa yung mga stocks. So, hindi pa rin tapos. Yung chihuahua ko na isa, hindi pa rin nabibenta. So, para sa akin, kahit hindi pa nangyari isang bagay, success na to kasi may ginagawa ako eh. Kaya lang kasi may mga influencer na pinapakita yung success nila, yung mga achievement nila at ipinapamukha nila sa mga nagfe-fail at nagkakamali na ang layo nyo pa. Mali yan, hindi yan yung ginagawa nyo, which is not. I failed many times. Hanggang ngayon, nagbabawi kami. Ilang millions yung nawala sa amin. And it's okay na magsimula ulit.
So sagutin natin, diploma o diskarte, hindi yun yung usapan eh. Parehong kailangan mo yun. Pero kailangan mo ba maging yung D na isa ang dapat pag-usapan, disiplinado ka ba? Kasi kailangan mo yung diploma. Kailangan mo diskarte. Pero kung madiskarte ka pero wala kang disiplina sa pera, sa pamilya, sa faith mo, sayang lahat yun. So pag-usapan natin, disiplinado ka ba? Tinatanong ko rin yung sarili ko, disiplinado ba ako? May season, may parts, may portion sa buhay ko na hindi ako naging disiplinado and guilty ako doon. At hindi ko ipagmamalaki yung bagay na nadidisiplina ko para iharap sa ibang tao na ito ko, ganito ko. No. Pangalawa naman, yun talaga nag-trigger sa akin yung na-reactan ko na to at marami rin naging viewers to. Yung dapat mag-live-in na, dapat wag nang magligawan, wag nang mag-girlfriend, boyfriend, diretso na sa kasal. Ako talaga ito sasabihin ko mali na talaga agad na pag tumalon kayo doon. Yung parang hindi bagay yung mag-asawa na tinetest drive mo. Hindi siya kotse na dapat mo siya i-test drive. Hindi siya sapatos na kailangan mo isukat para mag-fit kayong dalawa. Hindi. Dahil never kayo mag-fit, never mag-a-adjust, never kayo mag-fit together. Kasi kaya nga kayo kinakasal eh. You are both imperfect individual binded or glued together by a perfect God. Kahit mag-live-in kayo, maghihiwalay din kayo. Kahit mag-asawa kayo, maghihiwalay din kayo. Kung hindi nyo sinisentro yung sarili nyo sa dahilan bakit kayo kinasal. Glued together. Well, ang babaw na rin kasi tingin ng ibang tao. Hindi lahat ng ibang tao pagdating sa kasal. Papel na lang daw siya. Hindi naman yun eh. Kasi titulo ng lupa, papel din yan, pero sobrang halaga. Ano na lang siya, how do you call this? What do you call this? Yung contract, yung marriage contract, hindi, marriage covenant siya, sobrang lalim niya. Kaya nga dapat, ang issue is, gusto mo siyang pakasalan kasi merong Diyos na magbe-bless sa inyo. I-goal mo, court to marry. Hindi court para hindi ka lang maging single. Kasi kung hindi ka masaya naging single, hindi ka magiging masaya naging married. At kahit masaya ka na single, at pagdating mo sa marriage, gera yan, Brad. Kaya kailangan mo mag-mature. That's why kailangan mo nga ng mediator. Kailangan mo magbaban sa inyo. Si God yun. Ayun, randomly, sana may natutunan kayo. At gusto kong kainin yung paboritong luto ng biyanan ko. So, kung gusto niyo pa ng mga ganito at kung napanood mo to, I thank you for watching. And if you've learned something, so ito lahat to, yan yung totoong nangyayari. Huwag kayong maniwala sa nakikita nyo lang sa social media. Madugo, magulo, mahirap mag-pursue ng dreams. And journey mo yan. So, gawin mong bottom line palagi is peace. The true success is peace. Sayang yung sports car, malaking bahay, kung wala kang peace sa puso mo. Sayang lahat yun. Sayang yung comfort without peace. So, seek mo yung peace, kapayapaan sa buhay mo. And pagdating sa relationship, lagi mong i-include si God kasi mediator yan eh. At yung peace na yun, si God lang din magbibigay sa iyo nun. So again, be inspired, stay inspired, be inspiration. Kaya na ako? Gawa tayo ng mga ganito pero ayusin na natin. Okay? Thursday.